hindi sa kanila, kasi sila nga yung customer, pero yung sila dapat makipag-coordinate sa dispatch ko. After yung dispatch ko, makipag-coordinate sa akin. Hindi ko pa pwedeng i-bypass yung dispatch ko dahil nga syempre sila yung dapat na namamagitan. Ngayon sabi ko sa kanya, kukunin ko ito pero hindi ako aalis. Ayokong pumunta ron kasi baka mamaya magbago pa ang kanilang desisyon, or kung ano man yung ano sa akin ng dispatch ko. Baka mamaya itong load na to hindi pala para sa akin, may paparating pa pala, kaya tapos tayo. Kaya sabi ko sa kanya, kukunin ko pero hindi ko susundin ang sinasabi mo sa akin hanggat hindi galing sa dispatch ko. Sabi ko. Dito na tayo sa ating dideliveran. Yes! Morning! There you go. Yes, sir. Next step, you're gonna call this number here. Oh, okay. You're gonna call that number, okay? And you mentioned the PO number. That's the PO number here. I'm gonna call now. Yeah. So you keep going. Okay. After the turn, Yeah. there's a sign that says calling zone. You stop there. Okay. Make the call. Okay. Then they will tell you where to go. What to do? Okay, thank you. Okay, thank you. Matik yan, meron tayong safety shoes at saka safety vest. Natawag pa pala rito, hinto tayo tapos natawag tayo. Iba rin sila eh. Merong stop zone. Saan ba yung stop zone nila dyan? Luwang ng laki namang facility ito. Ngayon is 6:20. Ito pala, meron silang rito. Ayun o. Pressure receiving. Pressure receiving. Sa pressure, tawagan ko yan, guys. Tawagan natin.
Yes, good morning. I have a delivery. PO 15 door 16. You want me? Oh, just back in the door and they will. Oh, you want me to go into the building? Oh, I'll go to building. Okay. Just back in there. Okay. Don't break the seal. Okay. Door 16. Okay. 16. Okay. Yeah. Okay. Door 16. Stop. Grabe luwang nito, oh. Hanggang doon. Bakit 16? Meron namang tawagan ulit natin. Tawagan natin ulit. Yatras ko nga muna ito dito. 16 ba o 15 yung narinig ko? Hindi ko magets yung ano eh. 16. Hello, you said 16 o 15? 16. There is a 16, there is a trailer in 16. 16. There is trailer in 16, it's not vacant. Okay, 6, 15. How about 17? No, I have other 15. Okay, I'll go get the 15. Okay, thank okay. you. Bye-bye. Hindi Prince kasi dito guys eh, hindi sila masyado marunong sa Inglesan. Sala rin itong magbibigay ng instruction sa akin. Sala. 16 sabi niya, mayroon naman trailer. Wala rin eh. Yung isa doon siya. Sa 60 ay sa 17 siya. Ako yung 15. Di ba niya mayroon silang ano diyan guys eh. Mayroon silang monitor doon sa harapan nila yan. Mayroon silang malaking TV. Masuot na naman natin itong malaki-laki nating sapatos, boots. Baba muna tayo, buksan ko muna yung ating
Buksan muna natin. Okay. Inatok uli ako, guys. Tapos na. Kunin ko na lang yung papel doon. Park muna tayo rito, sabi mag-park daw dito. Kailangan nila yun. Umaga na. Sakto lang naman yung pagkakaano nila sa akin. Sarap matulog. Nakatulog uli ako. Natin nga kung wala nang laman. Wala na. Walang natira. Ready na naman tayo pumunta, mag-pick up. Antayin ko lang muna ang opisina. Kasi maaga pa mga ano pa lang sa Winnipeg ngayon Mga alas 7 pa lang, alas 8 ang bukas ng Winnipeg. Kaya kunin ko muna yung papel, pagkatapos itulog muna natin. Antayin na lang natin pagkatapos. Antayin ko silang sabihan na kung saan. Yan guys, nakuha na natin yung papel. Tara na. How you doing? Good, and you? I'm perfect. We're good? Thank you. Have a good day. Alright guys, tara. Continue on autoroute Trans-Canadian. Autoroute 40, Montreal, Quebec guys. Alright guys, ayan. Nandito na tayo sa ating pipikapan. Kaganina pa, bali actually andito ako mga bandang magandang mga alas 2. Yun. At nagpark ako rito sa gilid dito kasi maluwang naman, parkingan talaga dito. Kasi ilang beses naman na rin akong nagparking dito at nakarating dito sa Montreal, at dito ang pick up namin kasi regularan nga namin ito. Yung load information hindi pa binibigay ng pipikapan ko doon sa dispatch ko, at sabi ng dispatch ko bukas daw malalaman kasi wala pa siya natatanggap. Ngayon, since nandito ako, nakita ako ng isang driver nila dyan at tinawag ako, pinapunta ako sa loob at kinausap ako ng may-ari mismo, at sabi niya, binigyan niya ako ng instruction. Sabi niya, hindi ka magpipick up dito sa amin kundi
inuutosan niya ako mag-pick up doon sa Ontario. Sabi ko, bakit ako mag-pick up doon? Sabi ko, yun ang ano, yan ang pick up location mo, sabi sa akin. Ayun, sabi ko, hindi pa ako binibigyan ng dispatch ko ng ano, ng instruction, sabi ko sa ano, sabi ko doon sa may-ari, kasi ang nakausap ko yung may-ari mismo ng company na pagpipikapan ko. Sabi ko sa kanya, pumunta ka na doon kung gusto mo, kasi mula dito hanggang doon 1 oras ang drive hanggang sa Ontario, doon sa may border lang. At walang traffic ngayon. Bukas matraffic, sabi niya sa akin. Kaya kung hindi ka pupunta, abutan ka ng traffic, sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, ginit ko kasi siyempre may dispatch ako, naintindihan ko na customer namin siya, pero hindi ako basta-basta pwedeng pumunta sa instruction niyang ito. Nandito yung papel, andito na yung address din na pupuntahan ko sa papel na to. Hanggat hindi ko nakukuha o hindi ko nalalaman o hindi sinasabi ng dispatch ko yung instruction, kasi baka mamaya pag pumunta ako doon at nagbago ang desisyon ng dispatch ko, kasi dispatch ko pa rin ang dapat kong sundin, hindi sa kanila, kasi sila nga yung customer, pero yung sila dapat makipag-coordinate sa dispatch ko. After yung dispatch ko, makipag-coordinate sa akin. Hindi ko pa pwedeng i-bypass yung dispatch ko dahil nga syempre sila yung dapat na namamagitan. Ngayon, sabi ko sa kanya, kukunin ko ito pero hindi ako aalis. Ayokong pumunta ron kasi baka mamaya magbago pa ang kanilang desisyon or kung ano man yung ano sa akin ng dispatch ko. Baka mamaya itong load na to hindi pala para sa akin, may paparating pa pala, kaya tapos tayo. Kaya sabi ko sa kanya, kukunin ko pero hindi ko susundin ang sinasabi mo sa akin hanggat hindi galing sa dispatch ko, sabi ko. Kasi mahirap na guys, baka pumunta tayo doon tapos sabihin sa akin ng dispatch ko hindi yan, pabalik na naman ako dito, sayang ang krudo. Kaya magantay ako hanggang bukas dito. Totally bukas pa rin naman, o bukas naman talaga yung aking pick up, kasi yun ang sinabi ng dispatch ko. Kaya magantay ako hanggang bukas. Try, tulog muna natin. Guys, good morning. Nagbabalikan lang kay Tracker. Ayan. Anong oras na rito? Mga bandang ano na dito 10:30 na ng umaga. Paghapon, nung nagpunta tayo doon, bigyan tayo ng instruction ng may-ari. Actually, tinext ko rin sila kung alis na ako kagahapon. Tinext ko ang dispatch ko. Sabi niya sa akin yun nga, sabi niya sa akin dito is we got no info yet. We got no info yet. Do not load anything till you hear from us tomorrow, sabi niya. Kaya hindi ako umalis kagabi. Ngayon, inabot pa ako ng 10:30 rito sa Ontario. Matraffic na dyan. Binigay din yung load information. The same din doon sa ibinigay sa akin ng boss niyan. Siyempre, hindi rin naman tayo pwedeng humakbang, gumalaw hanggat hindi tayo inaano ng dispatch, sinasabihan kung saan tayo pupunta, kasi siyempre dispatch natin yun, company natin yun kahit siyang may-ari o kahit siya yung boss dyan, hindi ko pwedeng sundin yun kasi iba naman ang amo ko may boss naman ako na sinusunod pero kung meron silang kailangan gawin, ang communication is between them at saka sa company, sa dispatch. Kaya nagantay ako, nagbubot ako kanina, nung itinix niya ako, hininto ko na, itinigil ko na, tara na kasi ayoko matagalan magantay. Kapagod din magantay minsan. Puro na lang tayo antay. Anyway guys, let's go. Alright guys, nandito na tayo sa Rosent Francois. Parang alanganin yata itong alanganin ako dito sa nag-aalanganin ako dito sa dinadahanan ko. First time ko makapunta rito Ito yung pinaka kasi, ito yung pinaka first na binigay ng ng GPS. Kabahayan naman itong eh dahan-dahan at mabababa pa tong mga tinitingnan ko nga baka mamay mabababa pa tong sumabit pa yung aking sumabit pa yung trailer ko sa mga kable na yan Aret.
ibang daanan, yan lang eh, na binigay sa akin eh. Chinik ko na rin sa Google eh. State border ahead, malapit na sa Ontario guys. Border nga talaga to ng Ontario at saka Quebec. Ano, St. Eugene. Sikip ah, sikip. Sakto lang yung aking ano ah. Ano? Left and right, saktong-sakto lang yung gulong ko eh. Pag malikot ka magmaneho, wala na, labas ka na sa ano. Tulad nito oh. Hindi mo makita kasalubungan mo. Papapakain ka sa kabila eh, gawa nga ng ganito eh. May ano kayang establishmento ito? Bakit kaya dito pa nila dito tayo magpipik? Yun, may building doon, baka yun na yun. Kamais ano? Mais. Cornfield. Dami yan guys. Ito, napakakipot. Slow down. Ang speed limit naman dito 80 km per hour. Tumatakbo lang naman tayo 65 to 70. Hindi natin po pwedeng magmatulin. Ayan o, posted limit 80 guys, 80. Takbo lang tayo ng 65 to 75. Sakto
yata sa border yung ano, yung pipikapan natin, mga lode. Kabahayan. Magandang lugar ito para dito tumira. Tahimik. Napakaluwang ng lupain na yan. Pwede ka lang magtanim dyan. Gobyerno na magbibigay sa iyo ng ano, ng equipment. Government na magbibigay sa iyo ng mga gagamitin sa ano. In 3/4 of a mile, arrive at 155 County Route 10 on the right. Okay. Ito na yata yung ano, sign ng border ng Ontario yata. Ontario na yata. East Hope. Ito. Ay, hindi. Oh, ay, nadaanan ko na nga doon. Nawala na yung border. Ontario na dito, guys. Ontario. Nasa kanang bahagi. Ayan yata yung building na yan, guys. Tayo magpipick up. Napansin nyo yung kulay ng ano, oh? Kulay ano, dilawan. Malapit nang maglagas. Taglagas na ng mga ano, mag-i-snow na next month. In 500 feet, arrive at 155 County Route 10 on the right. Yan nga yun, guys. Yan. Ito, 155. Ito ba yun? O itong building na to? Yan yung 155. Alright guys, ito yun, ito Escuditakis. Yogurt pala yogurt. Alright guys, pasok muna ako dyan. Hanapin ko ang entrance. Nag-check-in muna tayo sa looban. Ayun guys, ayun ang shipping and receiving. Punta tayo doon. Alright guys, ayan. Binigyan na ako ng door 5 daw. Sana maludan tayo agad-agad para makalarga na rin tayo. Ayokong gabihin. Malayo-layo at mabigat tong pagkarga natin. Sagad-sagad to malamang. Sagad-sagaran. Door 5. Ayun. Okay, so continuous.
Ayan, naka-continuous na. Yun ang instruction, continuous eh. Let's go. Tinamaan, no? May dumali, may dumali. Yan, door 5 tayo. Yun. Alright guys, loaded na tayo. Okay. Tara. Ay sa baba. Ilagay natin ito kasi ito yung ipinaano niya. Yung boss. Yan yung instruction niyang isa, ilagay daw natin ito. Dapat din ako ng 1 kalahating oras. Punong-puno ba? Naku, patay na. Mukhang mabigat. Gawin natin yung sinabi niya sa atin. Sabi niya, i-stick daw natin dito sa ano, dito. Hindi malaglag. Tanggalin natin dikit. Mayroon palang pandikit eh. Yan. Tapos stick natin ganyan para ma-monitor yung ano, ma-monitor yung tapos hilahin ko daw to. Yan ang instruction sa akin eh. Yun, oh yan, natanggal na. Ayan. Ito, ebidensya rin ito. Yeah. Ebidensya rin ito kapag sabihin nilang ano, papakita ko yung video, ginawa ko ito. Alright. Oh, punong-puno. Naka, punong-puno. Mabigat yan. Dito. Yun. Yun, hindi namin tatanggal. Sabay picturean natin. Ipadala ko sa dispatch kong magaling na tagabigay ng reload ko, di maganda. Ganyan na para makuha pati yung ano. Makuha pati ito.
Alright guys, picturean ko ito tapos larga na tayo. Check muna natin to. Kalahati, yan. Okay. Since dispatcher perfect. Alright, nakuha ko na rin yung aking bill of lading guys, ayan. At tara na, para hindi tayo masyadong gabihin. Malayo pa naman itong ano natin guys, itong load natin. Pupunta ito ng ano Edmonton, Alberta. Mula dito hanggang Edmonton, Alberta, sabihin na natin ang Winnipeg is 1.4 plus 900. Sabihin mo ng ano, kulang-kulang 2,500 miles mga araw ding maneho. Kaya bibilisan ko para makauwi pa ako sa bahay. At pagdating ko sa bahay, kahit na matulog muna ako isang gabi doon, makita ko yung mga anak ko, asawa ko, replenish supply, at yan, rekta ulit. Siguro tuloy ko na video vlog natin guys. Hanggang dito na lang muli ang vlog ng Lakay Trucker. Nakita nyo naman, tulad nga ng sinasabi ko, kahit pa sino pa magsabi sa inyo ng mga ganung bagay, instruction kahit pa boss pa yan, kung hindi galing mismo sa company mo, which is ang company ko Turk, sila dapat ang magbibigay lang ng instruction sa akin. Anyway guys, thank you for watching. I love you all. Ingat kayo lagi. Ayan, kita-kita tayo sa video vlog baka sa bahay na to. Peace out. Bye. Lakay Trucker.